Ito po yung tatlong buwig na po ito yung itry natin papahinugin. Pero bago yan ay idihan muna natin ito at saka hayaang makatagas ng 1 day yung kanyang katas para po mas mabilis po siyang mahinog talaga. Sige po, dugtong-dugtong. Ito na po siya, nadihan na po natin yung tatlong buwig. Ito po, dugtong-dugtong natin to hanggang mahinog po ito. Sige po. Naka-agree, magandang araw sa atin ngayon. Yung araw po ay magpapahinog po tayo ng banana lakatan by the use of organic way. Yung ginagamit po namin ay chesa fruit. Ayan po. At minsan po ay gumagamit rin kami ng kakawati leaves. Or yung isa dito sa amin tinatawag na payhead leaves. Ayan, payhead. Pero yung gagamitin po natin na pamaraan ng organikong pagpapahinog, natural way of ripening banana po ay yung chesa fruit ngayong araw na ito. Kaya sana ay may ibigay tayong informasyon sa inyo kung paano ba ito papahinugin na walang chemical. Kasi po yung chesa fruit po siya ay mayroon po siyang natural element or substance na ethylene sa bunga niyan. Kaya yan yung nagpapahinog. At kahit sa dahon ng ng kakawati at saka sa dahon rin ng payhead. Kaya mga ka-agree, ang tabihan nyo, yan yung gagawin natin ngayong araw. Sige po. Ito na yung ating mga main na mga gagamitin talaga. Chesa fruit po. Kinuha natin yan kanina. Mayroon tayong asin. Bakit kailangan ng asin? Mayroon tayong mga plastic at sako. Ito na po yung ating hinarvest na saging nung isang araw lang after 1 day. At meron po tayong kaing or tinatawag po ito dito sa amin na bamboo basket na malaki. Ayan po, yan yung ating gagamitin. Ano magagawin natin sa chesa na ito? Kukunan natin ito ng tawag doon yung sa amin dito pungango sa itaas ng pinaka stem niya. Kukunin yan, lalagyan yan ng asin, lahat-lahat po yan. Bakit? Ano ba kaya? Kasi po yung asin po natin ay mayroon po yung sodium chloride na content. Siya po yung nagpapadali o nagpapahasten ng pag-init at paglabas ng natural na ethylene na galing sa ating chesa. Yan po. Pero medyo may iinit po sa paligid Sana ay marinig nyo pa rin ang aking mga explanation. Yan na po. Naubos na natin, lagyan lahat ng asin. Yan. Ano next? Yan. Yung kaing po natin, yung bamboo basket po natin malaki, lagyan natin ng plastic yan sa loob. Sa paligid talaga. Yan po. Talagang talagang gawin nating maganda or talagang yung bang walang dadaanan talaga yung yung hangin. Kasi kailangan natin makontain dyan yung init. Lalong-lalo na po pag lumalabas na yung ethylene galing sa sa chesa. Kasi po yung chesa po, mayroon po siya ng natural ethylene talaga. Yan yung makikita natin ng mga element, kaso lang sa mga ginagamit ng iba na pampahinog na hindi po natural ripening po, gumagamit po sila ng ethyl yata or kalburo. Yan po yung tawag dito sa amin, pero chemical based na po yun. Yung ginagamit po natin dito yung natural na klase ng ethylene galing po sa chesa or sa dahon ng mardidi agua or kakawati leaves, or galing po dyan sa dahon ng payhead. Yan po. Pagkatapos itong plastic ay maglagay ulit tayo ng sako pati sa loob para ma-ensure po natin talaga na hindi magkakaroon ng singaw ang ating paglalagyan ng mga saging natin para na ipahinugin na po. Ayan.
Lahat yan, paligid dyan, lagyan natin ng sako para ma-secure talaga. Kasi dati, pag nagpapahinog kami at medyo kulang ng, ng insulator sa ating tinatawag na kaing, hindi po basta-basta mahinog ng tama. Kaya dapat talaga secure na secure, dapat gawin talaga ng tama. Para po mga kalalabs, mga ka-agree, pag tayo ay nagre-ripen naturally ng, saging, ay sigurado siyang mahihinog talaga. Yun yung natin dyan, yung pakay natin dyan, na talagang mahihinog po yung ating saging. Ayan. Tatapusin lang po natin yan kasi habang nagtatrabaho po tayo, may mga chikiting dyan sa loob nagpapaturo sila ng mga modules nila sa kay misis ko dahil walang face to face kaya dito maraming nagpapamodule, nagpapaturo dyan sa loob. Kaya ayan. Ayan na po, malapit na po. Matapos yan. Pagkatapos po niyan, yung gagawin talaga natin, kasi step by step ito yung paggawa po natin, malagyan pa natin yan ng talaga sa ilalim niya, ng isang sako pa rin, na ensure para talagang walang singaw galing sa ilalim. Ayan po. I-ensure talaga na mayroong sako doon sa ilalim. Bago natin yan, ilalagay dyan kanina yung mga chesa fruit po natin na nilagyan natin ng asin, na nagsiserve po siya ng inducer. Yung asin po, inducer po yan para na mapalabas ng mabilis yung ethylene. Ayan na po yung kanyang loob. Ayan po. Yan yung talaga yung step by step na paggawa natin dito. Kahit pa noon po, maliliit pa kami, yan talaga yung tinuturo sa amin. At tumpak po, for so many years na experience po ng pagpapahinog, yan po. Talagang mahihinog siya. Kasi from the experience na rin po ito galing sa ating mga lola noon. Ayan. Ilalagay natin dyan isa-isa yung mga chesa fruit natin na may asin na kinunan natin ng tawag doon sa amin dito, pungango sa itaas at saka nilagyan ng asin bawat isa yan. Ilalagay yan isa-isa dyan. Ayan po. Ayan, na nakaharap yung kinunan natin ginanang asin sa itaas para po hindi mahulog yung kanyang asin. Pero very important po yan dahil gradually matutunaw ang asin dyan na sasama sa kanyang katas. Pag po natin yan, na tawag doon yung mga terms ng sa English, na contain po natin yung heat dyan dahil sasaraduin yan, i-induce po talaga niyan yung ethylene na galing sa bunga ng chesa. Well, in fact po, yung banana po natin ay may ethylene rin yan. Kahit konti, mayroon talagang ethylene yan. Pero pag hindi natin na-induce yung ethylene, matagal siyang mahinog. Abutin pa ng 1 linggo hanggang 2 linggo nga hanggang sa mahinog yan, mga kalalabs. At pagkatapos, lagyan po natin ng papel sa itaas. Ayan. Bakit? Kasi pag direkta natin ilalapag dyan yung mga saging natin, ay magkakaroon siya ng burning. Masusunog po siya ng direkta dahil sa katas na nandyan sa loob mismo ng ating chesa. Yan po. At saka isa-isa na nating ilalagay yan dyan sa loob na naka-impake ng maganda para hindi basta-basta makakagalaw yung hangin sa loob. Yun yung talaga yung pakay natin para ma-ensure po talaga na mahihinog siya after 2 days. Ayan po after 2 days po yan. 2 days and 1 night po natin itong bubuksan uli para ma-ensure natin na talagang mahihinog siya. Kasi after 20 hours pa ito, talaga mapapalabas yung ethylene ng chesa. Unlike po sa mga chemicals na mga pamamaraan na kunwari, mga kalburo, ayan po, or etrel, pag nilagay po yan, tatalab agad yan, lalabas agad yung yung init niyan. Kaya yun, kaso lang chemical. Pero itong atin, it takes 20 to 24 hours po bago niya ma-induce yung kanyang ethylene dahil po sa unti-unti po muna itong papalabasin mula doon sa compound na sodium at chloride ng asin na mag-i-induce po ng ating ethylene mula po sa ating chesa fruit. Ayan po. Kahit noon pa po na gumagamit kami ng dahon ng payhid at saka nung kakawati leaves po, it takes talaga 2 days po talaga. Yung ginagawa pa po namin noon, binibilad pa nga yung dahon ng kakawati or payhid. Binibilad sa init muna yan at saka bago ilagay dyan para magkaroon talaga ng introductory na init. Siyempre pag mainit na medyo yung dahon,
yan, nag-uumpisa na kami magpapahinog dyan. At saka dapat nakabalot ng tama yan na hindi makakalabas yung init niya. Kasi yung mga dahon ng kakawati at pahigad ay mayroon ding ethylene yan. Kaso lang yun, ginagawa, binibilad muna para ma-contain na mayroon siyang umpisang init, starting heat. Sa tiyesa po kasi, asin lang asin lang yung katapat. Lagyan mo lang ng asin yung tiyesa fruit at saka mamix sa kanyang katasan sa loob ng bunga niya, tumpak po, lalabas yung ethylene niya talaga. And of course po, after 2 days, mahihinog itong ating saging. Ipapakita po natin dyan sa inyo. Sure na sure po, pati yung tiyesa fruit natin po, hinog na rin. Kasi yung ginamit natin kanina, matigas pa yun, hindi pa yun malambot. After 2 days, lalambot na rin yun, yung tiyesa fruit. At saka pwede na rin kainin. Ayan. Lagyan natin uli yan pagkatapos ng ma-impake sa itaas. Lagyan talaga yan natin ng uli ng sako. At saka para ma-contain talaga yung init niyan after 20 hours na mapalabas na po yung ethylene galing po ng tiyesa fruit. Dudublehin na natin, sandali. Ayan, dublehin na natin para sigurado. At saka, yan po, may igi na talagang naano natin ng tama, nalagay natin ng tama yung sako dyan. At saka lagyan pa yan ng plastic. Ayan po, para sure na sure po na hindi makakalabas yung kanyang init, yung kanyang ethylene. Para po, makontain yun dyan sa loob, para mapahinog po yung saging. Yan po. At pagkatapos nyan, well, yung mga overlapping na mga part ng sako natin sa taas at plastic, yan, i-ano natin yan. Tawag doon, iligpit natin ng tama yan para hindi talaga makalabas yung ethylene niya pag nag-uumpisa na po siyang uminit. Kasi it takes po heat para po talaga mahihinog itong ating lakatan fruit po. Kaya yan, kailangan talagang magandang paggawa, yung walang chance talaga na makakalabas yung init. Ayan, pati yung overlap na plastic natin sa labas, rin natin yan, ilalapat din natin yan ng maganda para sure na sure po na hindi makakalabas ang init sa loob pag nag-uumpisa ng iinit yan, dahil na i-induce na po siya ng asin mula doon sa bunga ng tiyesa fruit. Well, mga ka-agree, mga kalalabs, hindi ko po alam kung gawin ito. Ito po yung pinaka-best pag gagawin natin ito organically or natural way of ripening banana. And of course, after po that, lagyan natin ng ng mabigat na bagay sa itaas para hindi yan hindi na yan sisira or matutuklap uli. And we are going to open this after 2 days. After 4 to 8 hours, mga kalalabs. Ayan, sundan ninyo ha, after 2 days. After 2 days, mga ka-agree, ito po, bubuksan na natin itong pinahinog natin. Nako, parang hindi masyadong mainit yung yung temperature niya. Pero tingnan natin, kasi 2 days na kasi ito dapat na mabuksan na talaga itong pinahinog natin. Hindi po masyadong nag-yellow or pumula. Sandali. Kunin na natin itong top na talaga, pantakip niya sa itaas. Yan yan. Galit ng balamig. Ayan. Tingnan nyo, medyo yellow siya lang ng konti. Kasi hindi kasi masyadong mabilis mag-release ng ethylene ang ating tiyesa. Pero of course, kaya na itong mapahinog kasi malambot na siya. Pag pisilin mo yung bunga, malambot na yung lakatan. Kaya sigurado tayo next day po ay mag-yellow na ito. Nagpapakita na maghihinog na po ito. Sige po, tabayanan nyo lang. Ayan. Ito, medyo yellow na. Saka malambot na yan, mga ka-agree. Kaya sure tayo talagang mahihinog yan. After 1 day o 1 day and a half ay pwede na talagang makain itong
lakatan na ito mga ka-agri. Yan, ito, malambot na rin ito. Almost lahat malambot na. Ibig sabihin po tumalab talaga yung ethylene. Kaso yan lang, hindi lang siya masyadong yellow patingnan. Pero pag mahanginan ito, may ilang oras mag-uumpisa nitong mag-yellow. Yan po, ayan po. Ito po, tingnan po ninyo, malapit na, yan po. Nag-yellow na talaga itong natira sa kaing. Lagyan natin sa crates. Yung iba, at saka iba, mamaya i-transfer natin ito sa isang parang papag na na plastic na papag. Yan po. After 12 hours po, mga kalalabs, mga kagriyan po, nag-uumpisa na siya talagang mag-yellow.